Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back na naman po sa ating channel. Nandito na naman po tayo upang magbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese noong Second World War na dinala po dito sa ating bansa. Pag-uusapan po natin ngayon ang isa pong lugar na kung saan napagbaunan ng mga Japanese Imperial Army ng mga kayamanan. At ang atin pong topic ngayon mga ka-treasure hunter ay ang Pangasinan. Mayroon nga bang naibaong kayamanan sa Pangasinan, sapagkat mayroon pong nagtatanong sa atin kung mayroon nga bang naibaon na kayamanan sa Pangasinan. Pag-uusapan po natin yan maya-maya lamang mga ka-treasure hunter. Tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos. Pag-usapan nga po natin mga ka-treasure hunter ang isa pong lugar, parte po sa Luzon, ang Pangasinan. Mayroon nga bang mga nakatagong sikrito na nakabaong kayamanan sa Pangasinan? Yan po ay ating pag-uusapan sa atin pong ibabahagi sa inyong topic mga ka-treasure hunter. Noong nananakop po ang mga Japanese Imperial Army dito po sa Maynila sa Luzon, ay may dala-dala pong 262,000 soldiers o Japanese Imperial Army ang general na si Tomoyuki Yamashita. At ang kanya pong army ay may mga daladalang mga kayamanan na kung saan mayroon po silang 600 na barko kasama po ang mga eroplano, mga ka-treasure hunter. May mga destroyer po silang dala na kung saan malalaking barko na lulan po ang mga dala-dala nilang nalot mula po sa Southeast Asia. At sa dala po nilang 262,000 na mga sundalo ay dumaong po ang 150,000 na Japanese Imperial Army sa Lingayen Gulf, na kung saan grabe ang numero ng mga sundalong Hapon sa lugar po ng Pangasinan. Ang Pangasinan po ay kilala sa may mga napakaraming beach o magagandang paliguan na tabing dagat at may maraming palaisdaan. Kaya nagustuhan ito ng mga Japanese Imperial Army na pagkutaan at paglagyan ng mga nakatagong kayamanan, sapagkat nung sila po ay nakikipagdigma noong December 8, 1941 ay nakankir nila ang buong Metro Manila sa pamumuno po ni General Tomoyuki Yamashita. Mula December 8, 1941 hanggang January 2, 1942 ay na-occupied po ng mga Japanese Imperial Army ang buong Metro Manila at maging ang buong Luzon, mga ka-treasure hunter. At naging prisoners of war ang napakaraming sundalong Amerikano at maging ang mga sundalong Pilipino. At ang mga simbahan at mga malalaking paaralan ay naging prison o kulungan ng mga sundalong Amerikano. Yan po ay ang naging dahilan upang nag-declare ng panalo ang mga sundalong Hapones noong Second World War, at si MacArthur naman ay nagsabing, "I shall return." Ano at saan na ibaon ang mga daladalang kayamanan ng mga Japanese Imperial Army kung sila ay nanalo sa labanan?
Sa pagbalik po ng mga sundalong Amerikano sa pamumuno po ni General Douglas MacArthur, ay binomba ng nuclear bomb ang Nagasaki na siyang dahilan upang mapasuko ang emperor na si Hirohito. At ito po ang dahilan na inutos ng emperor kay General Tomoyuki Yamashita na ibaon na lamang ang kanilang mga daladalang na loot na kayamanan mula po sa Southeast Asia. Hindi na po sila makakaalis dala-dala ang mga kayamanan na ito, kung kaya't inutos na lamang sa kanyang mga sundalo sa pamumuno po ni General Tomoyuki Yamashita na ibaon sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At ito po ang dahilan na kung saan isa ang Pangasinan sa kanilang napagbaunan ng mga bulto-bultong kayamanan na dala-dala po ng mga hukbong sandatahan ng mga Hapones. Isa po sa ating katanungan mga ka-treasure hunter ay kung nasaan na nga ba ang mga dala-dalang kayamanan na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army sa Pangasinan. Atin pong ibabahagi sa inyo ang ating kaunting nalalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon sa Pangasinan. Ang mga kayamanan na dala-dala ng mga Japanese Imperial Army ay naikalat sa mga magagandang tanawin o pasyalan na mga isla sa Pangasinan. At alam na natin kung ano-ano po ang mga islang ito na laging pinapasyalan ng mga tao. Diyan po ang napiling paglagyan ng mga Japanese Imperial Army sapagkat ito po ay hindi napapansin at ito po ay pinapasyalan ng mga karamihang tao na hindi pwedeng galawin mga ka-treasure hunter. Kabilang din po ang maraming palaisdaan na kung saan isa sa pinagkukuhanan ng hanap buhay ng mga tao sa Pangasinan ay hindi nakaligtas sa napaglagyan ng mga Japanese Imperial Army. Kabilang ang mga maliliit na ilog, mga gilid ng mga beach, mga lumang eskwelahan, at maging ang mga malalaking punong kahoy na nasa parks o old parks pasyalan ng syudad at nasa lalawigan ng Pangasinan ay kabilang sa napagtaguan ng mga Yamashita Treasure. Sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto na dala-dala ng mga Japanese Imperial Army dito po sa ating bansa. At kung mayroon po tayong kaunting pagkakamali, tayo po ay humihingi ng paumanhin sa inyo sapagkat tayo po ay tao lamang. Hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong lingkod, Yusuf Yamato.